Hello guys, mawalang hapon sa inyo lahat. Ito si Gene. Welcome sa 11-9 Workshop. So ngayong araw to guys, gagawa tayo ng project video, no? Para maiba naman, kasi puro tool reviews tayo naman nakarang araw. So ngayon, project videos muna. And simple project video lang to guys. You can do this on your own. Pwede nyo itong gawin sa bahay nyo kung ano man, at kung meron kayong konting time. Very simple project guys. Gagawa tayo ng wine rack, no guys? So parang ganito, pero mas maliit ng konti. Ito kasi is malaki. Kasya dito ang 6 na goblets and I think up to 7 wine bottles ang kasya sa kanya. Pero gawa tayo ng ganyan na smaller version na kasya ang 4 na goblets and I think up to 5 na wine bottles, no? Carlo Rossi style or size na wine bottles, no guys? And madali lang itong project na to guys. Kung beginner kang woodworker, kaya-kaya mong gawin ito. And pwede mo itong gawin using simple tools, hand tools. Pero syempre, gagamit tayo ng power tools para mas mabilis, no? Ang materials na gagamitin natin dito guys is palochina. This one. So this is a 1x3 na paleta, palochina palette, no? And ito is nakatam na planer na to. At kung hindi pa na planer yung inyong palochina, mas maganda kung i-plane nyo muna, katamin nyo muna para kuminis siya, no? Ito makinis na, okay na. Kung nagtatanong kayo kung saan ako nakakabili ng mga ganitong palochina na nakatam na, meron akong source, okay? Meron akong supplier nito na taga Marilao, Bulacan, no? And mababait sila, and nagdi-deliver sila. Di-deliver nila dito sa mismo sa aking bahay yung paleta, no? And kung gusto niyo umorder guys, lilink ko sa baba sa description yung Facebook page nila. Pwede nyo sila i-PM para maka-order kayo itong palochina na ganito na planer na, no guys? And it's not that expensive. Mura lang siya guys. Konti lang or halos wala pinag-iba doon sa unplain, no? Yung hindi pa nakatam na palochina, no guys? Ayun. So yan, yun lang ang materials na gagamitin natin. Konting kahoy lang. I think kasya na dito ang tatlong planks, no? So let's go guys, mag-build na tayo. So guys, una natin gagawin, well ako sa proseso ko ng paggawa ng wine rack, unang-una kong ginagawa is nilalagyan ng mga goblets, no? So meron akong padron dito guys. Ito yung sakto na kasyang 4 na goblets. So ganyan siya, papasok siya dyan. Ayan, tama lang yung space niya for all the goblets, no? So 4 yung kukunin natin, kaya ito sakto na to. This is about 1.5 feet, no? So yeah, 32 centimeters. So mamarkahan lang natin yan. And then mamarkahan ko yung paglalagay ng mga goblets, no? Kasi sakto na yan eh. So yun. Now ayusin lang natin ng konti para mas malinaw. Okay, so yan na yung ating lalagyan ng goblet sa baba, no guys. So ikakat na natin to. First, putulin muna natin siya gamit ang miter saw. So guys, yan din yung magiging haba nung mismong patungan ng bote, yung second level niya guys, no? So magkakat tayo ng ganyan ding wood, same length, no? So ano ko lang to, adjust ko lang yung ating stop block. Para siguradong same length yung putol. So ngayon naman guys, ito tayo sa table saw. Gagamitin natin to para iputulin tong mga lalagyan ng ating goblets, no? So ikisan ko lang to. So ayan yung mga tatanggalin natin at gagamitin natin ng table saw dyan guys. Now, kung wala kang table saw, pwede mo itong gamitin using jigsaw na mas safe. Pwede rin circular saw, pero kailangan mo rin gawa ng jig para safe siya. Pero pinaka-safe na part, na pinaka-safe na tool para gamitin mo to is yung simple na
handsaw lang, no? Lagaring kahoy lang. Pwede mo na rin gawin to. Puputulin mo lang siya, guys. Ito lang, yung taas na ano lang na to. Itong vertical lang, no? Mamaya horizontal, tsaka natin ayusin yan. Pero ito munang puputulan natin. And para dito, gagamit ako ng table saw. So, gamitin natin to yung crosscut sled niya. Sukatin natin kung gaano kataas yung ating kailangang putulin. Yun. So, hanggang dyan siya, guys. And then, putulin natin siya. Isa-isa. So, kailangan precise to, guys. So, ayan na guys. So, nakat na natin yung mga kailangan natin i-cut. So, ngayon guys, tatanggalin natin itong mga fingers na ito. Nandyan. At dati, gumagamit ako niya ng jigsaw para matanggal yung mga yan, no? Pero, na-discover ko na mas madali palang gumamit dyan ng pait at saka martilyo, no? So, papaitin lang natin to. So, i-break lang natin siya. See? Tanggal agad. So, gano'n lang siya kadali. Easy lang, di ba? So, kailangan mo lang talaga, kailangan mo na siyang pantayin ito, guys, kasi pangit naman kung ayaw mong ganyan, di ba? Pinakamaganda dyan na kung wala kang power tools is, ang gamitin mo is kikil. Kikilin mo lang yan para magpantay. Pero, since meron tayong power tools, gagamit tayo niyan. Ang gagamitin natin ngayon ay yung paborito kong power tool. Ito, yung Ryobi Power File na para naman siyang power tool na kikil. So, ilalagay ko na dito sa work ko, sa vice ko. Yan. So, yan ang gagamitin natin. Ilapit ko lang yung camera para makita nyo. So, yan ang gagamitin natin pang ayos. Now, malakas magbuga ng sawdust itong power file na to. So, magsusuot ako ng goggles. Kasi minsan, tumatama to sa mata ko eh. So, goggles muna tayo. And let's go. Ayan guys, oh. So, sabi sa inyo quick work lang eh. So, kung kinikil nyo to, medyo matagal, pero ganun din yung resulta guys. So, yeah, kung wala kayong power tools, tagaan lang talaga. Our next part naman guys, yung kanyang sides, no? Yung gilid ng mismong wine rack. And, para sa ganito, ang pinaka-effective o pinaka-tamang distansya na nakuha ko, nasukan na nakuha ko is 18. So, marka lang ako dito ng 18 inches. Yan, ganyan kataas. Para sigurado magkakasya yung mga medyo matatangkad na wine bottles, no? So, kung halimbawa ito, Carlo Rossi, kasya siya dyan para madali mo rin siyang mahugot, no? Nga pala guys, ito, yung patungan ng alak is 3 inches. Kasi yan ang standard size ng mga wine bottles. Pero guys, kung gagawa kayo nito, kung alam niyo na medyo malapad yung inyong nilalagay, pwede niyo naman ito laparan ng konti, no? Para ma-handle yung mga mas malalaking wine bottles, no? And for this, lagyan mo na siya dito. And lagyan ko na siya ng spacer. Ayan.
a half inch siguro na space para meron pang space yung sakto yung goblets, no? At hindi siya malikot, no? So, secured siya pag gano'n. So, balik tayo sa miter. So, puputol tayo ng dalawang 18 inches na palutsina para sa sides niya. Okay guys, so yun yung side. Ngayon naman, para sa top niya, gusto ko mag-overhang siya ng konti, no? Kahit half inch lang. So, patin natin. So, yun. That's around. So, ano, 40 cm. So, i-cut din natin to using the miter. So guys, bubuin na natin yung pinaka-carcass niya ng ating wine rack. At pwede kayong gumamit ng iba-ibang klaseng joinery dito. Pwede kayong mag-dovetail or dowels, screws, kanya, no? Pocket holes, whatever na gawin nyo, pwede, no guys? Pero ngayon, para mapabilis, ang gagamitin natin is wood glue. So, meron tayong Pioneer wood glue at brad nails. So, kargado na to 30mm F30 brad nails. G-tools na brad nails. So, kakabit natin muna. I-glue muna natin to and then i-brad nail natin guys para secure siya, no guys. So ngayon naman guys, sa taas naman kakabit natin. So tapos na guys yung pinaka-carcass niya. Ngayon naman gagawin natin, gagawa tayo pala ng yung mga pinakaharang na niya dito sa harapan niya. So that is 14 inches. At ganoon din sa likod. So 14 inches din yan. So bali tatlo yung gagawin natin para hindi malaglag yung mga wine bottles, no guys. And syempre, putulin natin yan sa miter saw. So ngayon naman guys, kailangan natin ng way para mailagay siya sa wall. At madalas kong ginagawa dito is nagbubutas na ako ng pilot holes dito para pwede mo siyang i-screw sa iyong wall, no? And para dyan, butasan lang natin. Mamarkahan ko lang guys kung saan natin nalagay yung butas. Ayan. Kasi gamit tayo guys ng Forstner bit. Ito ay half inch na Forstner bit. Pero hindi natin ito isasagat guys. Huhukayin lang natin yung butas siguro hanggang dito ng Forstner bit. Para lang magkaroon siya ng parang races o channel na magsisilbing parang washer. Para yung ulo ng tornilyo is hindi na ma-cut. No guys? O para hindi na tumagos sa kahoy. So, makikita niya pag nagawa ko na. Hindi ko ma-explain eh. Pero ito na. Hammer pala. So, tayo ko muna sa drill mode. Ayan guys, parang umukay lang tayo ng mababaw na channel dun sa kahoy. And then, kuha tayo ng drill bit na ganito and then tutuloy na natin butasan to. Doon sa gitna nung Forstner bit.
guys, so pag nilagyan niya ng screw yan, so diba, sasabit na nila sa wall, lagyan niya ng screw. So yan, maharang yung ulo niya dun sa ating ginawang at nakabound siya. So, medyo maganda, mas magandang tingnan, di ba? Pag gano'n. Ayun. At ngayon guys, ito na yung pinaka-ayaw ko sa lahat ng paggawa ng project. At yun ay ang pagliliha o pagsasanding. Luckily, since na planer na to, hindi na siya kailangan isan ng todo. So, gagamitan na natin siya ng 260 grit, no? Para lang kuminis siya. Ang importante lang guys, lihayin nyo yung mga kanto-kanto, yung mga sharp edges. Pwede nyo rito yung router kung gusto nyo, no guys? Kung meron kayo router, trimmer, pwede nyo router yung mga kanto ng round over bit para kuminis siya. Pero kung tinatamad kayo, kung wala kayong router, lihayin nyo na lang. So guys, ito yung ano niya, end result, no? It looks great actually. Maganda yung ano niya, very simple. Rustic na rustic yung tsura. And as you can see, kasya sa kanya yung Carlo Rossi. I think kasya dito is 1, 2, 4 or 5 bottles ng Carlo Rossi size. At kasya sa kanya 4 na goblets. At sa taas, pwede mo rin siyang gawing patungan ng mga baso, no guys? So guys, yan. Very simple project. Walang kaartihan na project. Beginner friendly na woodworking project. So kahit sinong baguhan is pwedeng gawa nito. Ginawa natin siya in less than an hour using power tools. Kung hindi kayo gagamit ng power tools, kung hand tools ang gamitin nyo, you can definitely, pwede nyo gawin to using hand tools. Siguro medyo matagal na ng konti yung paggawa, pero magagawa nyo pa rin. Very simple, so walang kaartihan. And kung gusto nyo artihan, pwede naman. Pwede nyo i-jigsaw to, kortihan nyo ng ano dito para medyo elegante siyang tignan. And of course, kailangan nyo rin siya lagyan ng stain, okay? Or ng protection, no? Kasi to wala namang stain, walang sealer or anything. Pero mas maganda guys, pag gumawa kayo nito, lagyan nyo na stain. Any color na gusto nyo, no? So, may mga mahogany stain, walnut stain, mga ganyan. Yung boysen stain ang madalas kong gamitin. Tapos, after nyo i-stain, tsaka nyo lalagyan ng sanding sealer, no? Para mas maprotektahan yung kanyang kahoy at hindi agad mabulok. So, I think 5 layers ng sanding sealer is okay na para maging waterproof talaga. Yung iba, matagal pa. Kapag naglalagay pala kayo ng sanding sealer, paglagay nyo nung kada layer is lilihain nyo muna bago nyo ipatong yung isa pang layer, no guys? Lihain nyo lang ng ano lang, ng pinong liha. I think 800 grit, okay na. And then, isang layer ulit, then liha, and then isang layer ulit, no guys? Pwede nyo rin itong pinturahan kung gusto nyo. So, pwede nyo itong pinturahan, any color you want. Gusto nyo na maayos na pintura, masilyahan nyo lang yan. Or kung gusto nyo medyo ano ng konti, rustic din ng konti, pwede yung dry brush na pintura, di ba? So, pintura, tapos kaskasin nyo ng liha. Maganda yon. The possibility is endless, guys. Style nyo yan. Tinuro ko lang sa inyo yung paggawa. Pero yung pagpapaganda is nasa sa inyo na. Basic lang ito, guys. So, yung kung anong style ang gusto nyo sa paggawa nito, or sa pagpapaganda nito, kayo nang bahala doon, guys, no? Ayun. So, thank you so much for watching, guys. Sana may natutunan kayo at sana na-enjoy nyo itong project video na ito, guys. Bihira lang ako gumawa ng project video, pero naisip ko na kailangan to kayo kasi ito yung madalas kong ginagawa. So, shinare ko na sa inyo paano ako gumagawa ng mga wine racks na siyang, kumbaga parang ito na yung bagong pinagkakakitaan na shop ngayon. Puro wine racks na yung binibenta ko. So, yun. Sana nag-enjoy talaga kayo, guys, no? So, I'll see you again next time. Don't forget to like and subscribe kung nagustuhan nyo yung video na ito. And I'll see you again next review dito sa 11 Workshop, no guys? So this is Gene from 11 Workshop. Adios!